Philippine Standard Time, ganap ng alas 9:39 ng gabi. Late ako. Sensya na. Biglang bumagsak yung ulan doon sa Santolan. Galing ako sa Green Hills, San Juan eh. Ngayon po ay Hulyo 23 o July 23, 2026. Kabilang sa mga balita ngayong araw nito dito sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Parañaque Net Radio Worldwide. Ang headline ng pahayagang palaban maasahan o PM o pangmasa, ang kanilang headline sa puwena sa financial records ni BP Sara isinilbi na. Ano pa? Sabi ng NCRPO, 21,261 ng mga pulis i-deploy o 21,261 pulis i-deploy sa ika-5 zona ni PBBM. Matibag 100% siguradong nangontrata si BP Sara sa pagpatay kay Marcos. Catering services ng defense team sagutin ng Senado sang-ayon kay BP Sara. 64% ng mga Pinoy walang tiwala sa China sang-ayon sa survey. Marcoleta naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Nanay pinatay ng anak na may topak. Beijing walang kinalaman sa Racist Monkey video sangayon sa Chinese envoy. Ang showbiz news, Benny may pasabog sa Japan. Bimbi kinaaliwan sa pananaway sa nurse na nagpakita ng puwet. Lobby may na-realize ay di po kami magkaaway ni Kim sangayon kay Vice Ganda. Ayan yung showbiz news ng pahayagang PM. Dako naman tayo sa kapatid na pahayagang tabloid ng PM. Ang kanilang headline, yung Filipino Star ngayon, Diaryong Disente ng Masang Intelihente. Ang kanilang headline, 20 hitmen ni Sara hinahunting sangayon sa NBI. Catering ng defense sa impeachment sagutin sangayon kay BP sa Senado. 64% ng mga Pinoy walang tiwala sa China. Lacson ibinuking 2 ghost infra project sa Taguig. Catering ng defense, nabasa ko na yan. Kaya po pumasok na sa PAR, yun yung pangalan ng bagyo. Kaya po. Ina, kinatay ng anak na may topak. Dako tayo sa sports news. Iyala hahataw sa US Open. Dako tayo sa showbiz news. Si Lobby manifesting sa remake ng EPJ project. Vice at Kim mabilis inayos ang away. At Denny may paandar sa mga Hapon pabalil word sa Forgotten Island lalabas na. Medyo malabo yung pagkakasulat. Pokwang ayaw na ulit ma-in love. Talaga lang Ayun. Yun yung headline ng pahayagang kapatid na dyaryo o na tabloid ng PM. Dako naman tayo sa headline ng Bulgar. Kanilang headline, sinita sa parking sundalo na maril, 2 sa pool. Bahay ni Ratrat ng riding in tandem, 2 bata na dali. Content sa vlog, pasyenteng nakahubad. Binibidyo ng X-ray tech booking. Nanay kinatay ng anak dahil sa gamot. Ang ating showbiz news, top 1 sa media impact value. Heart itinaob si J-Lo sa Paris Haute Couture Week. Content sa vlog, pasyenteng nabasa ko na yan. Showbiz news na tayo. Bukod sa engagement
ang engagement ring, Jassy, binigyan ng 5 hektaryang na lupa at malaking datong ni Congressman Luigi. Nasa itaas kami, nasa ibaba kayo. Oo, ikinorek. Governor Vilma, alam ko na, pag mabunga ang puno, binabato. Katay ni Kara, iba na itinaob sina Jessica Soho, Attorney Perseda Acosta, Dr. Edinel Calvario at Vicky Morales, waging public service host. At yung dalawang showbiz news ng Diaryong Bulgar, Mala Museum, dinarayo ng mga fans, bahay ni na Rene Baterbonia, naging tourist spot. Talaga lang Ayun. Yun yung headline ng pahayagang Bulgar, Boses ng Pinoy, Mata ng Bayan. Dako naman tayo sa headline ng pahayagang Abante Tonight. Ang kanilang headline, mga supermarket ikinasa sa taas presyo. Iramat kinatay ng may sayad na anak. Politiko na bistong pambababae sa Apple Watch. 20% of interest hinihingay sa ayon kay Matibag. NBI palapit na sa hetman ni BP Sara. Ang showbiz news, Ivana tinaasan ng kilay sa PAMAS Award. Showbiz news, Kapitana na pagalitan ni Padilla, nag-sorry. Ayan. Si Kapunan, si Attorney Kapunan, napagalitan ni Padilla, nag-sorry. At yung sports news, Alik sa US Open main draw. Showbiz news, Kim Omaray sa mga banat. Ayan. Sports news, Terrell Titan Ultra pinatid pilay na TNT. At showbiz news, Catherine Inokray sa outfit. At uling showbiz news, Janelle Diyosa ng dagat. Ayan. Dako naman tayo sa headline ng pahayagang remate. Ang headline ng pahayagang remate, ang dyaryo ng masa, 14 anyos ginahasa, pulis arestado. Apidabit ni Las Canas, ibinasura, SJ Go, idinipansa. Si BP Sara versus Sheriff Sara Duterte nangunguna sa posibleng 2028 presidential race ayon sa Subway. Harassment ng mga pulis sa dalawang photojournalist kinundina. 2 araw na transport strike versus oil price hike, umarangkada na. Ilan pang mga headline, guro, sinakal, pinagpapalo, isinako ng pamangkin. Kelot, itinumba ng tandem sa computer shop. Ultimatum, action versus crisis sa giyera, kailangan na. Shabu sa Kepi, di nakalusot si jail, tindera, arestado. 18 taong gulang o 18 anyos na suspect sa online bomb tweet sa Bulacan, huli sa Nueva Ecija. 2 suspected go sa project sa Taguig, natukoy. Dindong Dindong Abansado out na sa ospital, tuloy pa rin ang gamutan. O sa News, ito pa, Senator Pia Cayetano, binanatan na si Gloria Diaz. Yan. Showbiz News, Ivana Bokya sa online poll, si Seoul International Drama Award. Ano pa? Lebron hindi minamadali sa pagdedesisyon sa ayon sa agent. Yan yung headline ng remate. Dako naman tayo sa headline ng pahayagang may police file tonight. Naka-alerto 24 oras ang kanilang headline. Middleman sa Office of the Ombudsman kumakalat. Catering sa impeachment ipinaaako ni BP Sara sa Senado.
Press photo, tinangkang prosesan ng pulis sa rally. James Red, Showbiz News, nanginig kay Kathleen Bernardo Ann Cortez, welcome si Angel sa muling pag-aktibo sa SOCMED. Dako naman tayo sa huling dalawang pahayagan. Ang tabloid, People's Tonight, ang kanilang headline, Senado inihiling na sagutin pagkain ng kampo ni BP Sara. Vice President Duterte humingi ng exclusive catering. Inamin ni Sara sapat na sa pagtataksil. Basti posibleng kasuhan dahil sa pahayag sa ulo. Lolo, lola, huli sa droga may forever hanggang selda. Anong tula no? At ngayon, dumako tayo sa huling pahayagan na bihira kong makuha, Filipino Mirror, ang katuwang sa negosyo. Ang kanilang headline, 10 bilyong pisong pautang para sa young entrepreneurs. France Cup sa agri-products, di pa kailangan nakabimbing jeepney fare hike, petitions muling susuriin ng LTFRB. Mga benepisyaryo ng libreng kolehiyo lagpas na sa 5 milyon peso, balik sa all-time low na 61.75 pesos per katumbas ng $1. Ayan, yung mga headline ng pahayagan. Dako na tayo sa ating detalye ng ating mga balita. Mamaya meron tayong bahaging kagila-gilala sumalo sa panulat ni Arnel J. Medina. Ang nahanda ni Arnel J. Medina, kumpanya sa bansang Japan naglabas ng kakaibang refrigerator na para sa tao. Mamaya, asahin natin yan. Dako, agad natin ang headline. Nagdating sa ating oras, ganap ng alas 9:51 na ng gabi. Balitang probinsya tayo, 234.3 milyong puslit na sigarilyo na sabat ng Navy. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni John Onson. Balita mula sa Cotabato, umiskoro ang Philippine Navy matapos na masabat ng kanilang tropa ang nasa 234.3 milyong pisong halaga ng mga puslit na sigarilyo sa isang anti-smuggling seaboard operation malapit sa Lutangan Island sa Ulutanga, Zamboanga, Sibugay. Sa magkahiwalay na ulat kahapon ng pa-exit ng commander ng Western Mindanao Command na sina Lieutenant General Ronald Gamiran, makaraang maitala bilang bagong commander ng Philippine Army nitong Martes, Hulyo 21, July 21 at ni Rear Admiral Constancio Arturo Reyes Jr. ng Western Mindanao Naval Command. Ang kontrabandong nasabat ay lula ng sasakyang pandagat na nasa kustudiya na rin ng mga kinaukulan. Tumakbo. Yan. Nakumpiska ng Navy team na nagsasagawa ng naturang offshore operation ang nasa 1,436 na malalaking kahon na may lamang mga sigarilyo nagawa sa Indonesia. Ayon sa mga local executive at mga officials ng Police Regional Office 9 na katuwang ng Westmencom ng Philippine Navy, ng Philippine Coast Guard at Bureau of Customs sa pagsugpo ng cigarette smuggling sa Western Mindanao area. Agad na ipinakustudya ng WMNC sa Bureau of Customs ang mga sigarilyong may Indonesian brands na nakumpiska sa isang bangka sa karagatan malapit sa Lutangan Island. Philippine Standard Time, ganap ng anong oras na? Alas 9:54 na. Dakuan agad natin ang bahaging kagilal-gilalas mula sa panulat ni Arnel J. Medina. Kumpanya sa bansang Japan naglabas ng kakaibang refrigerator na para sa tao. Talaga namang para sa tao refrigerator. Basahin nga natin detalye ng kwentong ito. Yan. Dahil sa matinding init ng panahon sa bansang Japan tuwing summer season, isang kumpanya na kilala sa paggawa ng mga refrigerator ang naglabas ng kakaibang solusyon, isang human refrigerator. Noong Hulyo 15 lamang, nasa 48 katao ang na-hospital sa Tokyo
dahil sa heat stroke. Ito ang nag-udyok sa kumpanyang SDRS na lumikha ng isang personal calling cabinet na tinawag nilang Do Hermon Box upang matugunan ang tumataas sa pangangailangan para sa mga alternatibong pampalamig. Ang Do Hermon Box ay isang metal na kahoy na may malinaw na salaming pinto na sadyang idinisenyo para maging personal space ng mga tao. Pagpasok dito, makakaranas ng hanging pinalamig sa humigit kumulang 5 Celsius na direktang nakatutok sa ulo, liig, balikat at likod. Ayon sa nag-imbento nito, ang 10 minutong pananatili sa loob ng kahon ay sapat na upang mabilis na mapababa ang temperatura ng katawan at maibsan ang mga sintomas ng heat exhaustion. Na pananatili ng human refrigerator ang temperatura sa humigit kumulang na 15 Celsius at mayroon itong 3 uri ng cooling at airflow modes. Automatiko rin itong namamatay pagkatapos ng 20 minuto upang maibsan o maiwasan ang labis na panlalamig at kumukonsumo lamang ito ng halos kalahati ng enerhiya kumpara o kung ihambing sa isang karaniwang portable at conditioner. Madali rin itong ilipat sa iba't ibang peso dahil sa mga nakakabit nitong gulong at hindi na nangangailangan ng masalimuot na installation. Mabibili na ang bagong labas na Do Hermon Box sa pamagitan ng mga industrial refrigerator distributor sa halagang magkano? 1.5 million yen. Magkano sa pera natin yan? 565,000 pesos. Laking halaga, Sa kasalukuyan, inaalok ito sa mga kumpanya at organisasyon ng gobyerno na naghahanap ng mas matipid na paraan upang mapanatiling presko ang kanilang mga empleyado. Gayon pa man, kung mapapatunayang epektibo, maaari rin itong ibenta para sa mga ordinaryong mamimili. Anong pamagat ng ating binasang kwento? Kumpanya sa bansang Japan naglabas ng kakaibang refrigerator na para sa tao. Parang papasok ka doon sa loob, akala ko yung tao ang gagawing Balik tayo sa ilang pang mga balita. Anong oras na? Naghatid sa ating oras, ganap ng alas 9:57 na ng gabi. Dito tayo sa balitang walang katapusang pagpatay yung mga ganito, Ina, kinatay ng anak na may topak. Detalye ng balitang ito. Mula sa panulat, sino nagsulat ng balitang ito? Ang nag-steady siya. Yan. Ito na, nakita ko na. Ang nagsulat ng balita, si Joey Cantos. Basahin natin yung detalye ng balitang ito. Dahil magpatulok ng gamot o ayaw magpatulok ng gamot. Ito, basahin natin. Pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng isang 29 anyos o 29 na taong gulang na lalaki ang umano'y may diferensya sa pag-iisip. Ang 51 taong gulang nitong ina sa bayan ng San Francisco sa Camotes Island, Cebu. Nitong Martes ng umaga, kinilalang nasawing biktima na si Melody na nagtamo ng mga saksak sa iba't ibang bahagi ng katawan na siyang kumitil sa buhay nito. Sa ulat ng Cebu Provincial Police Office o PPO, nangyari ang insidente sa tahanan ng pamilya sa nasabing lugar. Sa investigasyon, nagtungo sa health center ang ina para umano humingi ng pantulok na gamot na pampakalma sa anak nito upang hindi sumpungin ang kanyang sakit sa pag-iisip. Gayunman, nang malaman ng anak ay galit na galit ito at kinumpronta ang ina dahil ayaw umano nito ng injectable medicine. Agad na kumuha ng patalim sa kusina ang suspect at tinabol ng saksak ang ina kaya tumakbo upang makaiwas. Gayunman, na-corner ang ginang sa bakanting lote na agad nitong pinagsasaksak ng ilang beses na ikinasawi ng biktima. Mabilis na tumakas ang suspect pero nahuli ng pulisya sa follow-up operation. Siya ay sasambahan ng kasong parricide. Paras, ganap ng alas 9:59 ng gabi.
Isang minuto na lang, magwawakas na ang programang, isang minuto na lang. Kaya, magwawakas ka yan. Yung alas 10 na ng gabi. 4 na toneladang hot meat na kumpiska sa Dasma o sa Dasmariñas, Cavite. Detalye ng balitang ito mula sa panulat. Sinong nagsulat ng balitang ito? Habang nagda-download. Isa agad nagbubukas. Tayo natin, bubukas na yan. Pasasaan ba yan at magbubukas din yan? Ayan o. 4 na toneladang hot meat na kumpiska sa Dasma o sa Dasmariñas, Cavite. Detalye ng balitang ito. Ayan. Saan na siya? Yan, sige. Kaya natin. Lipat muna tayo sa ating sa isang pahayagan. Habang inaantay natin mag-download, ayan, nag-loading pa. Yan. Ang oras natin, ganap ng alas 10, 1 na ng gabi. Subukan kayo natin ditong imipat sa tablet ko. Baka sakali. Yan. Dito. Yan. Napunta dito to. Parehas nagloko yung ano ko Parehas nagloko yung ito, bumalik na. Ayan. Detalye ng balitang ito. Ano ito yung tungkol kay Vice President Sara Duterte. Sa pwena sa financial record ni BP Sara isinilbi na. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Malu Escudero. Alaking ko lang para mas madali kong mabasa. Sarap tignan sarap nung ngiti ni Vice President Sara Duterte. No? Ayan. Ayan. Laking ka lang ay sobrang laki. Sinimulan na ng Senate Impeachment Court ang pagsisilbi ng mga subpoenas sa iba't ibang bangko at concerned agencies na inaatasan na isumiti ang financial record ni Vice President Sara Duterte, Mr. nitong si Attorney Manas Escarpio at mga negosyo na may kaugnayan sa kanila. Ayon kay impeachment clerk of court, ganito. Sana ako. Nangyari. Napunta sa commercial ito. Talaga naman. Wait lang Ayan. Patuloy pa rin ka nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang to ng Paranaque Net Radio Worldwide. Oras, ganap ng alas 10, 3 na ng gabi, Philippine Standard Time. Babalikan ko lang tong naiwan kong pahayagan. Ayan, habang nagda-download. Ito na. Ayan. Hindi pa napatapos to, no? Ayan, subpoena. Dito na kaya ako sa Ayan. Tapos ka na ba itong subpoena sa financial record ni BP Sara? Iyon. Yun. Ito na. Sinimula na ng Senate Impeachment Court ang pagsisilbi ng mga subpoena sa iba't ibang bangko at concerned agency na inatasan na isumiti ng financial record ni Vice President Sara Duterte, Mr. nitong si Attorney Manos Escarpio at mga negosyo na may kaugnayan sa kanila. Ayon kay Impeachment Clerk of Court Attorney Renato Bantog Jr., ipinadala ang mga subpoena alas 8:40 ng umaga kahapon sa Bureau of Internal Revenue o BIR, Anti-Money Laundering Council o AMLAC at sa mga sumusunod na bangko, Metropolitan Bank and Trust Co.,
Philippine Savings Bank, Bank of the Philippine Island o BPI, Security Bank Corporation, Land Bank of the Philippines, Land Bank at BDO Unibank. Nauna nang inatasan ng korte ang mga bangko at ang BIR na tumugon sa subpoena at isinumiti ang mga hinihinging record bago mag-alas 9 ng umaga noong sa Hulyo 30. Na gagawin pa lang. Hiniling ng mga House prosecutors ang pagpapalabas ng mga subpoena para sa mga financial records ni Duterte kaugnay ng kanilang aligasyon na nagkamal umano ito ng hindi maipaliwanag na yaman mula taong 2007 o 2007 hanggang taong 2013 o 2013 pa lamang. Sinabi ng mga prosecutor na lumampas sa 3 bilyong piso ang mga transaksyong pinansyal ni Duterte batay sa mga record ng AMLAC. Si Vice President Sara Duterte pa yung tinutukoy. Philippine Standard Time, ganap ng anong oras na? Ganap ng alas 10:05 na ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradio Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide sa kanyang espesyal na edisyon ngayong gabi ng Huwebes, ika-23 ng Hulyo taong 2026. Detalye naman ng balitang gobyerno, dapat paghandaan ng El Nino sang-ayon kay D. Ang nagsulat ng balita si Butch Quijada. Sayin natin. Sa pagdinig ng House Committee on Agriculture and Food ay pinuna ni House Speaker Faustino Boji D. III ang mga ahensya ng gobyerno na umano'y mabagal sa paghahanda sa El Nino. Binigyan din niya na ang mga probinsya tulad ng Isabela ay may mahalagang papel sa pagtiyak ng matatag na supply ng pagkain. Agad itong nagpatawag ng emergency consultation ang Isabela kasama ang Department of Agriculture Region 2, LGU sa iba pang ahensya upang planuhin ang mga intervention. Paigtingin ang pagbabantay sa water level ng Magad Dam at makipag-ugnayan sa mga tagapamahala ng irigasyon para sa tamang pagpapalabas ng tubig bago pa man lumala ang tagtuyot. Anya, prioridad ang maagang paghahatid ng tulong tulad ng fuel subsidies habang isinusulong ang mga pangmatagalang pamumuhunan sa posibilidad ng irigasyon at climate resilient agriculture. Iginait ni D na dapat ay proactive at hindi reactive ang pamahalaan upang maiwasan ang malaking pinsala sa produksyon ng palay na nagdulot ng mataas na presyo ng bigas noong mga nakaraang taon. Tapos na pala yun. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10 sa 7 na ng gabi. Sa mga gusto nga palang sa mga magdaraos po ng kasalan, kasal, kakasal kayo o kaya anibersaryo ng kasal, kontakin lang po ang inyong lingkod Reden Oro sa cellphone number ko na 0993 745-2214. Ulitin ko, dito SIM card po yan. 0993-745-2214 at darating po ang grupo ng banda sa pangunguna po ni Kuya Joseph Santos para masaya yung inyong kasal. Maganda may banda. Ayan. Kaya yung anibersaryo ng inyong kasal. Ulitin ko ulit yung cellphone number ko 0993-745-2214 0993-745-2214. Hanapin po ang inyong lingkod, Reden Oro. Dako tayo sa Metropolis. Sa balitang Metro, 64% ng mga Pinoy, ang mga Pilipino walang tiwala sa China sa ngayon sa survey. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Angie de la Cruz. Sa inilabas na second quarter 2026 tugon ng masa survey ng Octa Research ay halos 2 sa bawat 3 Pilipino ang naniniwalang dapat pagdudahan ng Pilipinas at China. Lumabas sa non-commissioned survey na nasa 64%
4% ng mga respondent ang nagpahayag ng kawalan ng tiwala sa China, mas mataas na 55% noong Marso taong 2026. Ayon sa Okta, sa 64% nasa 37% ang nagsabi na dapat medyo hindi nagtitiwala ang Pilipinas sa China, habang 27% naman ang nagsabing dapat itong lubos na hindi magtiwala sa nasabing bansa, at nasa 14% naman ang nagsabi na dapat magtiwala sa China, habang 21% ang undecided. Isinagawa ng Okta Research and Survey kasabay ng paggunita ng bansa sa ika-10 anibersaryo ng 2016 Permanent Court of Arbitration ruling sa West Philippine Sea, nakapagtala ng pinakamataas na distrust rating ang Balance Luzon na may 67%, 63% sa Visayas, 62% sa Mindanao, at 59% in the National Capital Region o NCR. All through the distrust is the dominant sentiment in all four areas. NCR records the highest proportion expressing strong trust at 13% compare with only 1% in Balance Luzon, 2% in the Visayas, and 6% in Mindanao, pahayag ng Okta Research. Sa socio-economic rating, nakapagtala ang Class ABC ng 66% na distrust rating, Class D na may 63% at Class E na may 67%. Sa proportion na hindi makapagsabi kung dapat o hindi pagkatiwalaan ng bansang China, ang Class D ang may pinakamataas na rating na 23% at pinakamababa ang Class E sa 17%. Nagatid sa ating oras, ganap ng anong oras na? Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:11 na ng gabi. Yan. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario, sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Dito naman tayo sa balitang Taiwanese kulong habang buhay sa 250 million pesos na shabu. 250,000 pisong shabu. Ano? Milyon, ha? Taiwanese kulong habang buhay sa 250 milyong pisong shabu. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Sayin natin. Habang buhay na pagkabilanggo at multa sa 2 milyong piso ang pinatawan, nakaparusahan ng korte sa isang lalaking Taiwanese kaugnay sa na-discovering 250 million pesos na halaga ng shabu sa isang bodega sa Las Piñas City. Iniulat ng Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na naglabas na ng hatol na guilty ang Las Piñas City Regional Trial Court Branch 255 na may petsang Hulyo 16, 2026 para sa akusadong si Ching T. Ho Chang na kilala din sa T. Ho Ching at alias na Tanda sa kasong paglabag sa Section 11 ng Republic Act 9165 o mas kilala sa Dangerous Drug Act na ito ay maaristo madakip sa isang noon Hunyo 3 taong 2017 sa follow-up operation ay nadiscover ng PDEA ang nakatagong 71 kilo ng pusilit na shabu sa isang bodega sa BF Martinville Subdivision, Manuyo, Las Piñas City. Philippine Standard Time, ganap ng anong oras na? Alas 10:14 na ng gabi. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Sa pangalan po ng aking executive producer, walang iba kundi si Mr. Gaspar Piletam. No suspension of Metro Manila minimum wage hike, says, ba't napunta sa English ito? Talaga naman, no? Punta na naman sa English, no? O, dito tayo.
sa balitang ayan, fact check. BP Sara impeachment trial those English pa rin. Balik natin sa Tagalog. Kasi yung mga tagapanood natin, mga Pilipino. Ayan. Kung ano-ano kasi napipindot ko. Ayan. Ayan. Makukuha din natin yan. Patuloy pa rin nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario, sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Nagdating sa ating oras, ganap ng alas 10:15 na ng gabi. Maligayang panonood kay Ronnie Passion. Sino pa yung tagapanood natin? Yung si Chody Talaro, yan. Vicky Siya. Sino pa? Sino pa yung mga nanonood sa atin? Oo. At ngayon, balik tayo dito. Ayan, nakabalik na tayo sa Tagalog. Dito tayo sa Balitang Marcoleta. Ayan. Balitang Marcoleta tayo. Tayo. Ito. Yan, ito. Ito na yan. Sana makabalik na tayo. Ito. Naghahain kahapon si Senador Rodante Marcoleta ng not guilty plea sa kasang plunder at paglabag sa Presidential Decree number 46 sa kanyang arrangement sa Sandigang Bayan 3rd Division. Ang arrangement ay isinagawa ng Sandigang Bayan nang bawiin ng kampo ni Marcoleta ang naisampang motion tukwas sa kasang plunder, kaya't itinuloy ng korte ang pagbasa ng sakdal. Matatandaan na ang kasong plunder ay kaugnay ng umano'y hindi pagdedeklara ng senador ng 75 milyong pisong campaign donation. Nagpasok din si Marcoleta ng not guilty plea sa paglabag sa Presidential Decree number 46 na nagbabawal sa pagtanggap at pagbibigay ng regalo sa pagitan ng mga opisyal ng gobyerno at mga pribadong individual. Naghahain din ng not guilty plea ang kanyang co-accused na negosyanteng si Joseph Espiritu na naharap din sa kasong paglabag sa nasabing batas. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:17 ng gabi. Sa mga gusto pong magkaroon ng banda sa inyong okasyon, halimbawa kasal o kaya anibersaryo ng kasal, mangyaring tumawag sa inyong lingkod, Preden Oro sa cellphone number na 0993-745-2214. Ulitin ko, dito SIM card po yan, 0993-745-2214, at hanapin ang inyong lingkod, Preden Oro, para padalang kayo ng banda ni Mr. Joseph Santos para masaya ang inyong okasyon. Ayan. Dito naman tayo sa ilang pang mga balita. Nagatid sa ating oras, ganap ng alas 10:17 na ng gabi. Yung huling programa sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Ito, no suspension of Metro Manila minimum wage hike says, napunta na naman sa English to. Ito kaya, subukan ko itong tablet ko, baka sakaling makabalik tayo dito sa gusto kong mangyari. Ayan. Ayan. Baka sakali. Ayan. Ito na. Malapit na pala yung SONA, no? SONA ni Pangulong Marcos, ano? Ang inyong lingkod po ay kasabay na magdiriwang ng, hindi ko po pinagdiriwang yung kaarawan ko. Naalala ko lang, siyempre, yun yung araw na ipinanganak ako eh. Ito yata yung hindi ko nabasa ng, kasi English napupunta sa English. Paano ko kaya gagawin to? Politika at isyong pambansa. Ayan. Kung malinaw lang yung salamin ko, iwanan ko na ito eh. Ayan. Ayan.
Nagkagulo-gulo na. Subukan ko Sandali lang po. 2000. Patuloy pa rin kayo nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario. Sa MP lang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Babalik ko lang po yung mga balita ko ito. 23. Dito tayo sa 23. Yan. Baka sakaling makabalik na ako. Ayan. Ayan. Kita ko na. Ayan. Yan. Philippine Standard Time, ganap ng alas 10:20 na ng gabi. Patuloy pa rin ka nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario. Simple lang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Baka sakaling makabalik na ako, ilang minuto na lamang, magwawakas na yung programang Teleradyo Diario. Simple lang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Yan. Kabalik din tayo niyan. Yan. Tiyaga-tiyaga. Ayan. Ito, probinsya. Nakita ko na. Balitang probinsya tayo. Dito tayo sa rider, nag-overtake, patay, angkas, bali ang binti. Talaga na. Kaya ako, yung anak ko, dating panganay, gusto niyang bumili ng motor, kumuha ng hulugan, sabi ko, wag na. Ito, ang balita mula sa panulat ni Ludi Bermudo. Yan. Patay ang isang 22 taong gulang na rider ng masagi ng isang pang motorsiklo sa kanyang unahan na nagresulta sa pagkabali ng binti ng kanyang angkas, habang sugatan din ang isang pang rider sa Binangonan, Rizal. Dead on arrival sa Margarito Duapit Memorial Hospital ang rider na kinilalang si alias Jan, taga Binangonan, at wasak din ang Yamaha Meo motorcycle na kanyang minamaneho, habang ang angkas na si alias Eli ay inilipat sa Philippine Orthopedic Hospital sa Quezon City dahil sa tinamong bali sa binti. Nilalapatan naman ng lunas ang rider ng Honda Click na si alias Jeff, 25 taong gulang, car wash boy, dahil sa tinamang mga pinsala sa katawan. Sa ulat, dakong alas 13:30 ng madaling araw ng Hulyo 21, nang maganap ang insidente sa Manila East Road sa Barangay Batingan. Nasa unahan umano ang Honda Click nang mag-overtake ang humahagibis na Yamaha Meo, at dahil sa kapwa tumatakbo sa isang direksyon, nasagi nito ang una na naging dahilan para kapwa mawala ng kontrol at balanse, kaya dumasdos hanggang sa mawasak. Tumilapon ang dalawang rider at angkas sa kalsada na sinakluluhan ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO ng Binangonan, Rizal. Ulitin ko lang sa mga gusto pong magkaroon ng banda ang inyong araw ng kasal. Kontakin lang po ang inyong lingkod, Riden Oro, sa cellphone number na 0993-745-2214, 0993-745-2214, at darating po ang banda ni Mr. Joseph Santos. Ito, hindi ko pa nabasa to 4 na toneladang hot meat na kumpiska sa Dasma. Pag sinabi pong Dasma, Dasmariñas City, Cavite po yan. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Cristina Gotimbang. Senyas ka lang, Mr. Technician, kung wala na akong oras, Balita mula sa Cavite, may higit 4 na toneladang hinihinalang hot meat ang nasabat sa isinagawang sorpresang inspeksyon ng mga otoridad sa isang pampublikong pamilihan sa Dasmariñas City. Pinangunahan ng National Meat Inspection Service o NMIS, katuwang ang Criminal Investigation and Detection Group o CIDG at Department of Agriculture, Inspectorate and Enforcement o DAI o DAIE. Ang operasyon na nagresulta sa pagkumpiska ng may 4,400.66 na kilo ng baboy, manok at baka na umano'y walang kaukulang dokumento at hindi maayos na pagkakaimbak.
Sa inspeksyon at tuklasan ng mga refrigerated van na hindi gumagana, mga sirang karton ng karne at mga frozen meat na nakabilad lamang sa ibabaw ng mga mesa sa halip na nasa freezer o chiller. Aabot sa 631.52 kilo ng karne ang direktang nakumpiska mula sa mga display ng mga tindahan. Ayon kay NMIS Region 4A Director Dr. Eduardo Oblena, ang karamihan sa mga karne ay pinaniniwala ang imported, ngunit walang maipakitang legal na dokumento kaya itinuturing itong hot meat. Agad namang kinumpiska ang lahat ng karne at dinala sa disposal facility sa koordinasyon ng NMIS at ng lokal na pamahalaan. Mr. Technician, may oras pa ba tayo? Meron pa? Tuloy lang. Aha. Kinatay. Tapos ko na yan. Sundalo dedo sa Abra encounter. Detalye ng balitang ito mula sa panulat ni Joy Cantos. Napaslang ang isang sundalo matapos na makasagupa ang grupo ng mga rebuilding New People's Army o NPA sa barangay Apaw, Tinig Abra. Sa report, kinilalang nasawi na si Corporal Drexler Gumayat, kasapi ng Army's 58 Infantry Battalion o IB, silalim ng Army's 503rd Infantry Brigade na nakabase sa Tabok City, Kalinga. Ayon sa investigasyon, nagsasagawa ng combat operation ng mga tropa ng Army's 58 IB ang tinatayang nasa 10 rebelde sa barangay Lanag, Lacob, Abra noong Hulyo 19 ng hapon na ikinasugat ng 2 sundalo habang nagsagawa ng pursuit operation noong Lunes na ikinasawi naman ni Gumayat. Ang labi ng nasabing sundalo ay dumating sa kanilang himpilan nitong Martes ng umaga at sinalubong ng kanyang mga kaibigan at miyembro ng kanyang pamilya at kalaunan na inihatid ang labi sa tahanan nito sa barangay San Pablo, Tabok City. Kasabay ng pakikidalamhati sa naulilang pamilya, binigyang pugay ni Brigadier General Renante Salvador, commander ng Army's 503rd Infantry Brigade, ang bayaning sundalo at tiniyak na makakatanggap ang pamilya nito ng karampatang benepisyo. Alas 10:26 na ng gabi, Philippine Standard Time. Patuloy pa rin ka nakasubaybay sa programang Teleradyo Diario sa impilang ito ng Paranaque Net Radio Worldwide. Balitang metro nga tayo. Parang ubos na yung balitang probinsya natin eh. Dito tayo sa ito. Transport strike, tinapatan ng libreng sakay ng DOTR. Ang nagsulat ng balita, si Marla Ison. Natin, download pa eh. Sana siya. Sana ba yan? Yan. Sana. Tinapatan ng Department of Transportation o DOTR, iba pang ahensya ng pamahalaan, ng libreng sakay ang unang araw ng 2 araw na transport strike ng grupong Manibela kahapon. Sa abiso ng DOTR, nabatid na ang free ride na kanilang ipinagkakaloob ay available mula alas 7 hanggang alas 10 ng umaga, mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Kabilang sa mga ruta ng libreng sakay ay Welcome Rotonda, Fairview at pabalik, Recto Cubao via Nagtahan at pabalik, Quiapo Cubao via E. Rodriguez at pabalik, Quiapo Fairview at pabalik, Calentong Pasig Palengke at pabalik, at Petek Siloton at pabalik. Ipinairal umano nila ang inisyatiba katuwang ang Philippine Coast Guard o PCG, Department of Energy o DOE, Department of Public Works and Highway o DPWH, Department of Economy, Planning and Development o DepDev, at Department of Labor and Employment o DOLE. Itong Miyerkules o kahapon umarakada ang transport strike ng Manibela na magtatagal hanggang ngayong araw na ito, Huwebes, upang iprotest ang patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. Okay pa, Mr. Technician? Meron pa? Magpapaalam na po ang inyong lingkod para makauwi na rin, para makapagpahinga na rin ang aming technician. Mula po sa pamamagitan po ng aking executive producer, si Mr. Gaspar Pilatam, at salamat na marami sa aking technician,
hanggang sa Martes po talaga ako, hanggang sa araw ng Martes, ganap na alas 8 hanggang alas 9 ng gabi, dito pa rin sa Impilang Paranaque Net Radio Worldwide. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Bye-bye!